inilipat ni Gun at Killua ang kanilang atensyon sa pagkuha ng isang kopya ng Grid Island sa Southern Peace Auction. Sa halip na subukang bilhin ito mismo, naisip nilang hayaan ang ibang tao na bumili ng laro at sumali sila bilang kanilang kinatawan. Sa gitna ng auction, sandali silang nag-cross ng landas ni Phaeton at Finks. Nagsimula ang bidding para sa Grid Island, at pinilit ni Gun at Killua na itaas ang kanilang alok hanggat maaari, ngunit sa huli, natalo sila ni Batera. Matapos ang auction, lumapit sila kay Batera at sa kanyang assistant na si Chesguera, humihiling na makapasok sa laro bilang kanyang mga manlalaro. Gayunpaman, agad silang tinanggihan ni Chesguera, at sinabing hindi sapat ang ipinakita nilang lakas ng Nen upang makapasok. Hindi nawala ng pag-asa. Nalaman ni Gun at Killua na ang mga Nen user lamang na makakapasa sa isang pagsubok sa loob ng ilang araw ang papayagang makapasok sa laro. Dahil dito, nagdesisyon silang magpatuloy sa kanilang pagsasanay. Samantala, sina Phaeton at Finks ay nakakuha rin ng kopya ng Grid Island, ngunit sa pamamagitan ng pagnanakaw. Habang sina Kurapika, Melody ay umaalis sa York New City, nagtungo sina Gun at Killua sa lugar ng pagsusulit para sa mga nais pumasok sa Grid Island. Ipinakita ni Killua ang kanyang bagong electricity-based Nen ability, habang si Gun naman ay ginamit ang kanyang enhancement ability upang basagin ang isang pader na labis itong ikinagulat ni Chesguera sa maikling panahon. Sa huli, parehong nakapasa sina Gun at Killua. Bago umalis si Leorio para kumuha ng entrance exam sa medical school, nagdiwang muna silang tatlo. Pagdating nila sa mansyon ni Batera, si Gun ang unang pinapasok sa laro gamit ang kanyang singsing at game card. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ni Eita, na ipinaliwanag ang mga patakaran ng Grid Island, ang spellbook system, at ang pangunahing layunin, ang makolekta ang lahat ng 100 restricted cards. Bago tuluyang pumasok sa playing field, tumanggap siya ng mensahe mula kay Jing, ngunit sa halip na magbigay ng bakas sa kinaroroonan ng kanyang ama, ipinakita lang ni Jing na ginawa niya ang laro para ipagyabang ito. Sa loob ng laro, agad nilang naramdaman na may isang taong nagmamasid sa kanila. Biglang lumitaw ang isang lalaki at ginamit ang trace spell kay Killua upang masubaybayan ito. Gayunpaman, nang maramdaman ng lalaki ang nakamamatay na killing intent ni Killua, agad siyang umurong at tumakas. Pagdating sa Antokiba, nagpa siya ang dalawa na lumahok sa buwan ng torneo. Bago ito, dumaan sila sa isang restaurant kung saan inalok sila ng isang kasunduan. Kung mauubos nila ang pagkain sa loob ng 30 minuto, kakain sila ng libre at makakakuha ng goggles card. Matagumpay nilang natapos ang hamon, ngunit nadismaya sila nang malamang wala namang silbi ang card. Biglang may sumabog sa labas, dali-dali silang lumabas at nakita ang bangkay ni Cheat, isa sa pinakamalakas na manlalaro sa laro. Tinanong ni Gun kung spell card ang ginamit sa pagpatay, ngunit isang lalaking nagngangalang Nix na pinuno ng isang alliance at sumagot na imposible ang ganoong bagay. Inimbitahan ni Nix sina Gun at Killua sa isang pagpupulong ng alliance. Doon, inalok silang sumali kasama ang dalawang kinuhang manlalaro, sina Puhat at Avengane. Ngunit, tumanggi si Gun, kaya tumanggi na rin si Killua, habang ang dalawa pang manlalaro ay pumayag. Habang naglalakad sa lungsod, hindi nila namalayang may isang batang babae na patuloy silang sinusundan. Hindi nila ito pinansin at nagpatuloy sa Rock Paper Scissors tournament, kung saan nanalo si Killua at nakakuha ng Sword of Truth. Nagdesisyon silang magtungo sa Masadora upang makahanap ng mas maraming spell cards. Ipinagpalit nila ang goggles card sa isang mapa at nagtungo sa isang trading shop, kung saan binalaan sila ng isang NPC tungkol sa mga mapanganib na halimaw sa labas ng bayan. Sa halip na matakot, lalo lamang silang na-excite sa hamon. Sa wakas, lumapit ang batang babae na kanina pa sumusunod sa kanila at sinabing gusto niyang sumama sa kanilang paglalakbay. Ngunit, diretsahang tumanggi sina Gun at Killua. Samantala, sa loob ng laro, nadiskubre nilang hindi gumagana ang kakayahan ni Cortopi na mag-duplicate ng spell cards, at hindi rin palaging epektibo ang vacuum ability ni Hisoka sa pagsipsip ng mga bagay. Dahil dito, napagtanto nilang ang Grid Island ay isang tunay na lokasyon at hindi isang ganap na virtual world. Samantala, sinimulan ni Phaeton at Finks ang panghuhuli sa ibang mga manlalaro upang nakawin ang kanilang mga card. Sa loob pa rin ng laro, naglalakbay sina Gun at Killua sa isang masukal na kagubatan, hindi pa rin tinatantana ng batang babae na kanina pa sumusunod sa kanila. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga ninja na humihingi ng partikular na halaga ng Jenny upang mapagaling ang isang may sakit. Pumayag sina Gun at Killua na tumulong at tumangging tanggapin ang bayad, na ikinagalit ng batang babae. Binigay rin nila ang kanilang shirt card sa isang batang may sakit, ngunit wala silang natanggap na kapalit. Sa kanilang paglalakbay sa isang bangin, bigla silang inatake ng mga Cyclops na halimaw.
Sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, natuklasan ni Killua na ang kahinaan ng mga ito ay nasa kanilang mata, pagkatapos, nakaharap nila ang isang melanin lizard na may lihim na mahinang bahagi, ngunit hindi nila ito natukoy, sa kabila ng maraming halimaw na hindi nila malabanan dahil sa limitadong karanasan sa Nen, patuloy silang pinapanood ng batang babae, nagkokomento sa kanilang mga laban, subalit patuloy pa rin siyang binaliwala ng dalawa. Ang sumunod nilang kalaban ay isang armored monster. Dito, sinabihan sila ng batang babae na gumamit ng Gyu, na nagbunyag na ang halimaw ay kinokontrol ng isang maliit at duwag na radio rat. Nang mawala ng malay ang daga, ito ay naging isang card. Agad na iginiit ng batang babae na dapat nilang gamitin ang Gyu ng mas madalas. Sinunod ito ni Gon, ngunit nanatiling may pag-aalinlangan si Killua. Sa wakas, ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang Biscuit Kruger, isang 40 anyos na master ng Nen, at ipinahayag na siya ang magiging tagapagturo nila. Agad itong tinanggihan ni Gon at Killua, sinabing mayroon na silang guro na si Wing. Gayunpaman, ibinunyag ni Biscuit na siya mismo ang nagturo kay Wing at iginiit na hindi sila mabubuhay sa laro kung wala ang gabay niya. Bigla niyang naramdaman ng isang nagbabantang presensya, sinabihan niya sina Gon at Killua na magpanggap na nag-away sila at maghiwalay upang akitin ang kalaban, naloko ang kanilang tagasunod at hinabol si Biscuit, ngunit madali niya itong tinalo. Ang kalaban ay si Binolt, isang blacklist hunter at wanted na kriminal. Dahil dito, nagpa siya si Biscuit na gawing pagsasanay ang sitwasyon, kailangang labanan ni Gon at Killua si Binolt sa loob ng 2 linggo. Ang kondisyon ay kailangan niyang umiwas sa kanilang mga atake, kung mawalan siya ng malay o hindi na makatayo, papatayin siya ni Biscuit. Sa laban, sinubukan ni Killua na umatake habang nagpapahinga si Binolt, ngunit ginamit nito ang kanyang gunting upang kontrahin ang atake. Halos nabulag si Killua, maging si Gon ay nahirapan laban sa sandata ni Binolt upang makabawi. Pinagtulungan siya ni Gon at Killua, itinapon ni Killua ang maraming bato upang limitahan ang paggalaw ni Binolt habang umatake si Gon. Kahit hindi naging matagumpay ang plano, pinuri sila ni Biscuit sa kanilang potensyal. Sa ika-10 araw, napagtanto ni Binolt na hindi na siya mananalo, kaya sumuko siya, inihanda niya ang sarili upang patayin siya ni Gon. Sa halip, nagpasalamat si Gon sa kanya sa naging pagsasanay, na labis na ikinagulat at ikinaantig ni Binolt, umalis ito na may bagong layunin, isasuko niya ang sarili sa mga awtoridad. Matapos nito, itinuloy ni Biscuit ang kanilang pagsasanay. Pinangunahan niya ang dalawa patungo sa Masadora, ngunit pinilit silang maghukay gamit ang pala upang makarating doon. Sa isang punto, hindi na kayang tibagin ni Gon ang isang matigas na bato, kaya naisip niyang gamitin ang Nen upang palakasin ang kanyang pola. Ipinakita ni Biscuit na ito ay isang aplikasyon ng Tenatsu, na nagbigay daan sa isang mahalagang tagumpay sa kanilang pagsasanay. Sa wakas, nakarating sila sa Masadora, ngunit sa halip na magpahinga, iniutos ni Biscuit na bumalik sila sa kanilang pinanggalingan. Kailangan nilang talunin ang mga halimaw na hindi nila natalo noon, na labis nilang ikinainis, ngunit matapos ang pagsasanay, matagumpay nilang napagtagumpayan ang kanilang dating mga kalaban at sinimulan ang aura training. Ipinakilala ni Biscuit ang Ko, kung saan inilalagay ang buong aura sa isang bahagi ng katawan upang palakasin ang atake. Depensa naman ang ginamit ni Gon at Killua gamit ang Ken, isang matagalang proteksyon ng aura. Ikinagulat ni Gon kung paano nagiging napakalakas ng isang mabagal na suntok gamit ang Ko. Gayunpaman, hirap siyang panatilihin ng Ten ng mahigit 2 minuto. Ipinaliwanag ni Biscuit na kailangang tumagal siya ng hindi bababa sa kalahating oras para maging epektibo ito. Matapos ang matinding pagsasanay, nagawa nilang ma-master ito. Kasunod nito, itinuro ni Biscuit kung paano kontrolin ang aura depende sa sitwasyon. Nang masanay sila, nagsimula na siyang makipag-sparring sa kanila. Bagamat mabagal ang progreso sa una, makalipas ang 2 linggo, bumilis ng husto ang kanilang galaw. Sa susunod na yugto, sumailalim sila sa category-specific training. Ang kanilang unang enhancement exercise ay ang pagbasag ng 1,000 bato gamit ang isang maliit na bato sa loob ng isang araw. Gayunpaman, sa halip na gamitin ng maayos ang bato, palagi nila itong nababasag. Samantala, ang grupo ni Nyx ay nagtipon sa loob ng isang kuweba, hawak ang 70 restricted cards. Biglang nagpakilala ang isa sa kanilang miyembro, si Gentro, bilang The Bomber. Nang subukan siyang atakihin ni Bara mula sa likod, ginamit ni Gentro ang kanyang Little Flower, isang kakayahang sumasabog, upang pasabugin ang mukha ni Bara. Ipinaliwanag ni Gentro ang kanyang Nen ability, naglalagay siya ng countdown bomb sa iba pang mga manlalaro, na maaari lamang ma-deactivate kung hahawakan siya at sasabihing, nahuli ko ang bomber, ngunit kahit matanggal ito, kaya pa rin niyang pumatay gamit ang Little Flower. Habang unti-unting bumibilang ang bomba sa kanilang katawan, inalok sila ni Gentro ng isang kasunduan. Palalayain niya sila, kapalit ng lahat ng kanilang mga restricted cards. Umalis si Gentro sa laro at nagtungo sa mansyon ni Batera, kung saan sinalubong siya ng kanyang mga kasabwat, sina Sob at Bara. Agad niyang hinanap ang singsing ni Puhat. Nang tumanggi si Puhat na ibigay ito, walang awa siyang pinatay ni Gentro.
Samantala, ang Phantom Troop, sa pangunguna ni Shalnart, ay nagsimulang hanapin ang tunay na lokasyon ng Grid Island sa labas ng laro, habang nasa isang barko, hinarang sila ni Razor, isa sa mga lumikha ng laro. Binigyan sila ni Razor ng pagpipilian, ang labanan siya ngayon o sa loob ng laro, pinili ni Finks ang huli, kaya ginamit ni Razor ang isang eliminate card upang itaboy sila palabas, kasunod nito, inilunsad niya ang isang malakas na dodgeball attack na nagpasabog sa kanilang bangka. Sa patuloy na pagsasanay, naging bihasa si Gon sa enhancement techniques, gayunpaman, hirap siya sa emission-based attacks, lalo na sa paper, dahil hindi ito ang kanyang natural na affinity, nais niyang matutunan ng scissors, isang transmutation attack, ngunit may pagdududa si Bisky kung magiging epektibo ito. Ipinahayag ni Gon na ang aral ni Bisky tungkol sa rock paper scissors ang naging inspirasyon niya sa pagbuo ng kanyang kakayahan, dagdag pa niya, ang kasiyahan niya sa laro ang nagpapalakas sa kanyang nen, natuwa si Bisky sa pahayag ni Gon, dahil ang emosyon ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng nen. Samantala, isiniwalat ni Killua ang kanyang nen ability na nakabase sa kuryente, na labis na ikinagulat ni Bisky, napansin niya na tila nagmula ang kakayahang ito sa masalimuot na nakaraan ni Killua, dahil dito, nagpa siya siyang bigyan ng pahinga ang dalawa mula sa kanilang pagsasanay. Sa panahon ng kanilang bakasyon, naalala ni Gon na malapit nang magsimula ang Hunter exam, sa Mas Adora, sinubukan nilang alamin kung paano lumabas ng laro, sinabi sa kanila na may 3 paraan, gumamit ng leave card, magbigay ng suhol, o talunin ng Harbor Master. Dahil dito, hinarap ni Killua ang Harbor Master at madali itong tinalo, kaya matagumpay siyang nakalabas ng laro, dinala siya ni Lena sa Dole Harbor, kung saan siya sumali sa 288th Hunter exam. Sa Costco, sumabak si Killua sa pagsusulit, nang ibabaw siya sa lahat ng aplikante at walang kahirap-hirap na naging isang ganap na hunter, agad siyang bumalik sa Grid Island upang ibalita ang kanyang tagumpay kay Gon. Habang ginagamit ang contact card, napansin ni Gon at Killua ang pangalang Crollo Lucifer, na ikinagulat nila, alam nilang dapat ay hindi magamit ni Crollo ang kanyang nen dahil sa chain jail ni Kurapika. Napansin din ito ng Phantom Troop, ngunit sa halip na mabahala, natawa sila, biglang lumabas mula sa anino si Hisoka at isiniwalat na siya ang gumagamit ng pangalang Crollo Lucifer bilang isang alias. Agad namang ipinaalam ni Killua ang impormasyon kay Kurapika na kinumpirma na si Crollo ay hindi pa rin makagamit ng nen. Samantala, nakatanggap si Gon ng mensahe mula kay Casual, ang manlalarong dating nagnakaw ng kanyang card, na nag-aalok ng isang palitan. Matapos ang trade, nagtungo sina Gon, Killua, at Bisky sa Doriez, kung saan ginamit ni Killua ang risky dice upang manalo ng malaki. Sa kabilang banda, nakipagkasundo si Sasagera sa grupo ni Gentru, hindi niya alam na peke ang dalawang kasamang sub at Bara. Sa sandaling naganap ang palitan, sumalakay ang tunay na sub at Bara at ninakaw ang lahat ng card ni Sasagera. Napagtanto ni Sasagera ang seryosong banta ni Gentru at nagsimulang bumuo ng kontra-stratehiya. Sa pagbalik ni Gon sa mga may sakit na villagers, ginamit niya ang Paladin's Necklace upang gawing healthy villager cards ang mga ito, na nagbigay sa kanya ng The Wildlock Alexandrite. Muli siyang kinontak ni Casual para sa isang pagpupulong, sa harap ng maraming teams, pinag-usapan nila ang banta ng bomber at nagpalitan ng impormasyon tungkol sa mga restricted cards. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ni Killua at Asta, nabuo ang isang alyansa. Naglakbay ang grupo patungong Sophrobi upang hanapin ang Platinum Beach card, isang NPC ang nagbabala sa kanila na may mga pirata sa lugar na pumapatay ng sinumang nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa card. Nagpasya silang harapin ng Sophrobi Pirates at natagpuan ang kanilang base sa isang tavern. Dito, sinalubong sila ng piratang si Bupobo, na nag-alok na dalhin sila sa kanyang pinuno kung mapapalabas nila siya mula sa isang bilog na napapalibutan ng apoy. Unang sumubok si Zeho ngunit mabilis na natalo, pumalit si Killua at gumamit ng alak at kuryente upang sindihan ang sombrero ni Bupobo. Dahil sa init, lumabas si Bupobo sa bilog upang patayin ang apoy, kaya opisyal na nagtagumpay ang grupo. Ngunit dahil dito, nagsimulang kapuotan ni Bupobo si Killua. Sa Pirates Lighthouse Base, nakaharap nila ang leader ng mga pirata, na si Razor. Inalok sila ni Razor ng isang hamon. Sports tournament ang labanan, ang unang team na makakuha ng 8 puntos ay ang mananalo. Kung magtagumpay ang grupo ni Gon, ay aalisin na Razor sa Sophrobi. Ang unang laban ay boxing, Montro laban sa Pirate Boxer. Ang natalo ay si Montro dahil sa teleporting punches ng pirata. Ang pangalawang laban ay ang soccer juggling, Bisky laban sa isang pirate footballer. Muling natalo ang grupo nila. Sa sumo naman ay, Killua laban kay Bupobo ngunit sumuko kaagad si Killua, kaya dagdag puntos sa mga pirata. Sa basketball, Gorino laban sa pirate player, at muling nabigo si Gorino. Sa huling puntos, tuluyang natalo ang grupo ni Gon, dahil dito, iniwan sila ng iba pang manlalaro, iniisip na tapos na ang kanilang misyon.
Gayunpaman, hindi sumuko sina Gon, Bisky, Killua, at Goro, sinadya nila ang pagpapatalo dahil alam nilang wala silang chance na manalo, alam nilang kailangan nilang palakasin pa ang kanilang grupo upang makahanap ng mas malalakas na kakampi. Sa kanilang paghahanap ng malalakas na kakampi, sinubukan nilang rekrutin si Chrollo, gayunpaman, nang marating nila ang lokasyon, sa halip na si Chrollo, nakita nilang naliligo si Hisoka. Nabighani si Bisky sa kagandahan ng katawan ni Hisoka, habang sina Gon at Killua naman ay nabigla at agad na nagduda sa kanyang motibo. Nang tanungin siya, nagsinungaling si Hisoka at sinabing hinahanap niya si Chrollo, ngunit ang totoo, may hinahanap siyang exorcist. Iminungkahi ni Hisoka na maghanap sila ng mga kakampi sa lungsod ng Ai, ngunit binalaan ni Bisky si Killua na nagsisinungaling ito. Mula noon, nagsimulang pagdudahan ni Killua ang bawat kilos ni Hisoka. Sa kanilang pagdating sa Ai, nakasalamuhan nila ang iba't ibang kakaibang manlalaro. Napansin ni Hisoka ang kasiglahan ng lungsod at sinabi niyang hindi siya maboboring dito, isang pahiwatig na maaaring nakasalamuhan na niya ang ibang miyembro ng Phantom Troop. Nang mapagtanto nilang wala silang makukuhang kakampi doon, lumipat sila sa isa pang lugar, upang masubak si Hisoka. Ginamit ni Killua ang isang estratehiya upang malaman kung tunay ba silang nagkita ng mga miyembro ng Phantom Troop. Ngunit, ginamit ni Hisoka ang kanyang texture surprise upang pagtakpan ang kanyang kasinungalingan, kaya hindi siya nabisto. Habang patuloy na naghahanap ng malalakas na kakampi, napadpad sina Gon at Killua kay Chesgera, isang veteranong manlalaro na may malalim na kaalaman sa Grid Island. Napagtanto niyang hindi lang tapang ang dala ng dalawa kundi isang tunay na pagkakataon para talunin si Genthru, kaya naman, sa isang matinding kasunduan, sumanib siya sa kanilang plano, handang harapin ang panganib na naghihintay. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang inutusan ni Razor ang kanyang koponan na umatras, dahil dito, nagalit si Popobo kay Killua at nagtangkang mag-aklas. Sa isang iglap, ginamit ni Razor ang kanyang Nen-Ball at pinasabog ang ulo ni Popobo, na nagdulot ng matinding gulat sa lahat. Biglang binago ni Razor ang mga patakaran at inanunsyo ang isang dodgeball match na nagkakahalaga ng 8 puntos. Dahil sa nakitang bangis ni Razor, nagtakbuhan ng mga random na manlalaro, iniwan ang grupo ni Gon na may 6 lamang na miyembro. Tumanggi si Razor na simulan ng laban hanggat hindi kumpleto ang 8 manlalaro ng kalaban, na labis na ikinagalit ni Gon. Nang tanungin ni Gon kung bakit niya pinatay si Popobo, isiniwalat ni Razor na ang lahat ng piratang kasama niya ay mga bilanggong na hatulan ng kamatayan dahil sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng panggagahasa, pagpatay, at pagpapahirap. May kapangyarihan siyang patayin sila anumang oras kung susuway sila sa kanyang utos. Nagbigay rin ng matinding revelasyon si Razor na ang Grid Island ay umiiral sa totoong mundo. Nang tanungin ni Gon tungkol kay Jing, nalaman ni Razor na si Gon ay anak ni Jing. Ang tanging sagot ni Razor ay iniutos ni Jing sa kanya na huwag magpigil sa kanilang laban sa kanyang anak. Upang punan ang kulang nilang miyembro, ginamit ni Goro ang kanyang Nen ability upang lumikha ng 2 pang Goro-Ilya. Sa umpisa ng laban, agad na pinasabog ni Razor ang isa sa mga Goro-Ilya at pinatumba si Goro. Samantala, ginamit ni Hisoka ang Bungee Gum sa kanyang pag-atake, na labis na ikinahanga ni Killua. Nakipagtulungan si Hisoka kay Killua upang talunin ang mga Devils ni Razor. Gayunpaman, pinagsama-sama ng mga Devils ang kanilang lakas upang pigilan ang pag-atake. Nang makuha muli ni Razor ang bola, ipinasang muli ito sa kanya ng kanyang koponan, at agad niya itong inihagis kay Gon. Gamit ang ko, hinarang ni Gon ang bola, ngunit sa tindi ng lakas ng tama, tinangay siya nito at halos mawala ng malay, bagamat sugatan, nanatili siyang nakatayo. Sumunod na target ni Razor si Killua, ngunit sa huling segundo, binago niya ang direksyon ng bola at pinuntirya sina Bisky at Hisoka. Sa kasamaang palad, dahil kasama sa katawan ni Bisky ang kanyang bestida, siya ay na-eliminate. Bagamat nasalo ni Hisoka ang bola, malubha ang natamo niyang pinsala sa kanyang mga kamay. Dahil dito, ginamit ni Gon ang isang back card upang makabalik sa laro, determinado siyang talunin si Razor ng harapan. Humiling si Gon kay Killua na hawakan ng bola habang iniipon niya ang kanyang Rock Jajunken. Sa unang pagsubok, nagawa niyang alisin ang isa sa mga Devils ni Razor. Sa pangalawang pagsubok, ginamit ni Gon ang pinakamalakas niyang Jajunken at direktang tinarget si Razor. Gayunpaman, naitaboy ito ni Razor paitaas at inabangan ang pagbagsak nito upang mahuli niya. Sa mismong sandaling iyon, ginamit ni Hisoka ang Bungee Gum upang biglang baguhin ang direksyon ng bola, dahilan upang lumabas sa linya si Razor. Dahil dito, napilitan si Razor na gumamit ng backcard upang makabalik sa laro. Sinabi niya kay Gon na umatras na si Killua dahil baka hindi na ito makalaro. Ngunit tumanggi si Killua na sinabing, ako ang kaibigan ni Gon, kaya hindi ko siya iiwan. Gumanti si Gon, kapag kasama kita, mas lumalakas ako. Sa huling bahagi ng laban, naubos na ang mga Devils ni Razor matapos silang talunin ni Bisky. Dahil dito, tinawag ni Razor pabalik ang lahat ng kanyang Devils at pinalakas ang kanyang huling tira.
Sa puntong ito, nabuo na ni Gon, Killua, at Hisoka ang kanilang plano. Ginamit ni Razor ang kanyang buong lakas sa paghagis ng bola, isang suntok ng Nen na naglalaman ng nakamamatay na enerhiya. Ngunit sa huling segundo, sabay-sabay na sinalo ni Gon, Killua, at Hisoka ang bola gamit ang kanilang pinag-isang lakas, nagawa nilang saluin ang bola. Sa huling sagupaan, pinakawalan ni Gon ang kanyang pinakamalakas na Jajangken, isang suntok na may dalisay na intensyon at hindi matatawarang puwersa. Nagulat si Razor sa tindi ng atake, ngunit nagawa pa rin niyang saluhin ang bola, sa isang iglap, ibinalik niya ito kay Gon gamit ang buong lakas niya. Biglang nawala ng malay si Gon, ngunit sa huling sandali, ginamit ni Hisoka ang bungee jump, pinanatili nitong dumidikit ang bola kay Razor at tuluyang itinulak siya palabas ng linya. Sa wakas, natalo si Razor, at nanalo ang koponan ni Gon sa dodgeball match. Matapos ang laban, nagkaroon ng pagkakataon si Gon na kausapin si Razor, kung saan isiniwalat nito ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Inamin ni Razor na nirerespeto niya si Jing, ngunit hindi niya ito lubusang nauunawaan. Bilang gantimpala, bumalik sila sa NPC na babae, na nagbigay sa kanila ng plot of beach card. Akala nila ay tapos na ang lahat hanggang sa makatanggap sila ng isang tawag. Sa kabilang linya, narinig nila ang malamig at matigas na tinig ni Gentru. Ibigay niyo sa akin ang plot of beach kung ayaw niyong mamatay. Naniniwala ang grupo ni Gentru na nasa kamay nila Chusgera ang card, kaya agad nilang sinimulang tugisin siya. Samantala, si Gon ay bumuo ng isang estratehiya upang talunin si Gentru, na pagtanto niyang kung tinanggap ni Gentru ang hamon niya sa oras na iyon, maaaring malagay sa matinding panganib si Killua. Sa ibang dako, sinusubaybayan ni Hisoka si Ebangain, na inaasahang isasagawa na ang kanyang exorcism. Sa kanyang paghihintay, nakatagpo ni Hisoka si Cal Luto Zoldyck, ang bagong kasapi ng Phantom Troop na pumalit sa kanyang dating posisyon. Samantala, nagiging mas marahas si Gentru, pinipilit niyang kolektahin ng ibang manlalaro ang mga natitirang card, at walang awang pinapatay ang mga tumatanggi. Habang pinapanood ni Gorino ang kilos ng mga bomber mula sa malayo, isiniwalat niya kina Gon at Killua na peke ang mga plot of beach cards na itinanim niya bilang panggulo. Gamit ang kanilang huling accompany card, bumalik ang grupo ni Chusgera, ngunit nang dumating sila, wala nang tao roon. Tanging si Sobunashi na lang ang naroon, na nagsabi sa kanila ng nakakagulat na balita. Pinauwi na ni Batera ang lahat ng kanyang tauhan. Nang hanapin nila si Puhatara, natagpuan nila siyang matinding nalulungkot at nanginginig. Nang tanungin ni Chusgera kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Puhatara na ang kanyang kasintahan ay may malubhang sakit, at ang tanging paraan upang mailigtas ito ay gamit ang Angel's Breath card, ngunit huli na ang lahat dahil pumanaw na siya. Dahil dito, naging walang saysay ang buong misyon nila. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Gon, sa halip, nagsimula siyang magsanay para sa isang bagong kakayahan sa Nen. Si Killua naman ay bumuo ng plano upang mapabagsak si Gentru, habang patuloy nilang minamatyagan ang kilos ng bomber trio. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula kay Gorino, ang mga bomber ay tinutugis na ngayon ng grupo ni Gon. Alam nilang ang pangwakas na labanan ay hindi na maiiwasan. Sa pagdating ng mga bomber, nagpanggap ang grupo ni Gon na wala silang sapat na kakayahan upang lumaban. Nagpakita sila ng takot na parang wala silang plano, isang matalinong panlilinlang upang mahulog si Gentru sa kanilang bitag. Hindi nagtagal, nainip si Gentru at umatake, ngunit bago siya makagalaw, ginamit ni Gon ang accompany upang makatakas. Sa puntong iyon, nagsimula ang isang matinding habulan, isang laro ng pusa at daga, kung saan ang grupo ni Gon ay dahan-daang ginugulangan ng mga bomber. Sa huli, napunta sila sa Masadora, kung saan isinakatuparan nila ang tunay nilang plano na ubusin ang lahat ng kanilang natitirang accompany cards upang matrap ang bomber trio sa kagubatan. Sa lugar na iyon, nahati ang grupo ng mga bomber. Si Bisky ang haharap kay Boris sa may dalampasigan. Si Killua ang lalaban kay Sob sa isang bukas na kapatagan. Si Gon naman ay makikipagsagupa kay Gentru sa isang labanang 1 versus 1. Sa unang tingin, mukhang dehado si Bisky sa laban dahil sa kanyang maliit na katawan, ngunit sa isang iglap, isinapubliko niya ang kanyang tunay na anyo, isang dambuhala at napaka-muscular na babae. Sa pamamagitan ng isang suntok, nagawa niyang patumbahin si Borak, isang tagumpay na nagpatunay sa kanyang tunay na lakas. Samantala, si Killua ay hinarap naman si Sob, ginamit niya ang kanyang yuyos at kuryente upang pigilan ang galaw ng kalaban. Sa mabilis at matalinong pag-atake, tuluyan niyang natalo si Sob, hindi man lang siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Nagsimula na ang pinakahihintay na laban, Gon laban kay Gentru. Sa unang bahagi ng sagupaan, napalalamang ni Gon si Gentru, na patuloy na umiwas sa paggamit ng kanyang Nen ability, ang Little Flower. Dahil dito, nainis si Gon. Gusto niyang lumaban ng patas, at hindi siya papayag na hindi gamitin ni Gentru ang kanyang buong lakas.
Napagtanto ni Genthro na hindi na niya kayang paatrasin si Gon, dahil dito, gumamit na siya ng mas malalim na estratehiya, ang pagsamahin ang pisikal at mental na panggigipit upang mawasak ang focus ni Gon. At sa wakas, ina-activate na ni Genthro ang kanyang Little Flower. Gumamit ng matinding atake si Genthro na tinarget ang kamay ni Gon, ngunit sa tulong ng pagsasanay kay Bisky, nagawang pigilan ni Gon ang pagsabog. Nang hindi ito umubra, tinangkang tamaan ni Genthro ang tiyan ni Gon, ngunit nagawa pa rin niya itong harangan, isa pang patunay na epektibo ang training niya kay Bisky. Sa galit, ginamit ni Genthro ang Little Flower sa magkabilang kamay, umaasang matutukso si Gon na ipagtanggol lang ang isa. Ngunit imbes na mabigla, sinadya ni Gon na isakripisyo ang isang kamay, habang ang isa naman ay kanyang bahagyang pinrotektahan. Bago pa makapag-react si Genthro, ipinamalas ni Gon ang isang nakakapangilabot na sipa, tinamaan ang bibig ni Genthro ng napakalakas. Nayanig ang katawan ni Genthro, at muntik na siyang mawala ng balanse. Hawak ang kanyang bok, tinutukan ni Gon si Genthro, isang babala na isuko na nito ang lahat ng kanyang mga card. Ngunit alam ni Genthro kung paano magmanipula ng kalaban, pinaniwala niya si Gon na siya ay sumusuko, at nang lumapit ito, bigla niyang dinurog ang lalamunan ni Gon. Halos hindi makahinga si Gon, ngunit hindi siya bumigay. Sa huling sandali, gumamit siya ng isang card na nagpalit ng gasolina sa likidong anyo, ibinuhos ito sa katawan ni Genthro. Dahil dito, hindi na magamit ni Genthro ang Little Flower, ang pinakamalakas niyang sandata. Desperado, nagdesisyon si Genthro na gamitin ang kanyang countdown ability upang ipasabog si Gon. Ngunit sa isang matalinong hakbang, ginamit ni Gon ang Jajangkan sa lupa na lumikha ng isang malalim na hukay. Hindi nakaiwas si Genthro, nahulog siya sa bitag, sa puntong iyon, wala na siyang takas. At sa huling sandali, inilabas ni Gon ang pinakamalakas niyang Jajangkan, at tuluyang pinabagsak si Genthro sa isang napakatinding suntok. Matapos ang laban, iginapos nila si Genthro at ang natitirang bomber trio, pinilit silang ibigay ang lahat ng kanilang mga card. Gamit ang Angel's Breath, pinagaling ni Bisky si Gon, at matapos nito, kahit si Bara at Genthro ay pinagaling rin niya. Hindi natuwa si Gorino, ngunit ipinaliwanag ng grupo ni Gon na hindi sila katulad ng mga bomber, hindi sila pumapatay ng walang dahilan. Sa kabila ng lahat, isang bagay na lang ang kulang, ay ang huling card sa laro, ang card 0 ngunit upang makuha ito, isang final quiz ang ginanap, ang bawat tanong ay patungkol sa mga natuklasang lihim ng laro, isang pagsubok na hindi lang base sa talino, kundi pati sa tunay na pangunawa sa Grid Island. Sa huli, si Gon ang pinakamaraming tamang sagot at dahil dito, siya ang nagwagi ng huling card. Matapos talunin ng grupo ni Genthro, dalawang manlalaro ang nagtangkang nakawin ang card ni Gon, ngunit agad silang natalo, gamit ang accompany, sina Gon, Killua, at Bisky ay naglakbay patungo sa Masadora upang ayusin ang kanilang mga nakuha. Samantala, hinawakan ni Ebangay ng leeg ni Genthro upang alisin ang countdown bomb mula sa sarili niya, maya-maya, makikita siyang inaakay ni Hisoka patungo kay Chrollo, sabik na malaman ang kanyang kapalaran. Pagdating ni Gon, Killua, at Bisky sa kastilyo, nakilala nila ang dalawa sa mga lumikha ng laro, sina List at Dwan. Ipinakilala ng dalawa ang kanilang sarili at ipinaliwanag ang tunay na layunin ng laro, pati na rin ang ilang detalye tungkol kay Jing Freaks. Bilang gantimpala, binigyan ni Dwan si Gon ng 3-slot card holder, na nagpapahintulot sa kanya na dalhin ang 3 restricted card sa totoong mundo. Pagkatapos nito, nagkaroon ng engranding parada bilang pagdiriwang sa unang matagumpay na pagtatapos ng Grid Island. Habang pinag-iisipan kung anong mga card ang dadalhin sa realidad, pinili ni Bisky ang Blue Planet, habang sina Gon at Killua naman ay pumili ng Paladin's Necklace at Plot of Beach. Paglabas nila sa laro, ginamit ni Bisky ang Gain upang gawing totoo ang Blue Planet, habang ginamit naman ni Gon ang Paladin's Necklace upang gawing accompany card ang Plot of Beach. Sa puntong ito, isiniwalat ni Gon ang isang natuklasan niya. Nang una siyang pumasok sa laro, may nakita siyang pangalan sa kanyang libro na Nig. Matapos mag-isip, napagtanto niyang anagram ito ng Jing, na nangangahulugang si Jing mismo ang nagdala sa kanya sa Grid Island noong siya ay sanggol pa.